Sige, amen po kung nakita na po. Amen. Sige po, sa mga hindi pa po nakakita, antayin po natin. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Babasahin ko po. Ang sabi po dito, charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat ang umaga na ito ay hindi aksidente na kami po ay nagkatipon-tipon. Ito po ay hindi aksidente, kami po ay nagkasama-sama sapagkat ang nais mo po ngayong umaga, makita po namin ang iyong kadakilaan at makita po namin ang aming kaliitan sa umaga na ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang lahat ng miyembro ng iglesyang ito ay naparito dahil po sa pag-ibig. At wala pong kwenta ang anumang gagawin namin ngayong umaga kung wala po kaming pag-ibig. Kaya nawa po ipaunawa niyo po sa amin ngayon na kami po ay naririto at magpapatuloy dahil may pag-ibig, Panginoon. At ipaunawa niyo po sa amin kung ano ang kayang gawin ng pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Ang aming pong dalangin, Panginoon, humingi kami ng tawad sa mga pagkukulang, mga kasalanan na aming pong nagawa laban sa inyo. Ito man po hindi nakita ng aming katabi, ngunit kita niyo po ito. Lord, sa umaga na ito, amin pong dalangin na huwag po namin tingnan ng edad ng nagsasalita, kundi tingnan po namin ng inyong salita. Nawa po, Panginoon, ang aming panalangin, ikaw po ang magmulat sa puso ng bawat isa, anuman po ang mensahe na inyo pong ipapahatid sa amin. Salamat po, Panginoon, hamunin niyo po kami. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon. Amen. Makakupo na po tayo. Wow! Ang dami po natin. Amen. To God be the glory. Ang Panginoon ang nagdadagdag ng mga visitor. Amen. At alam ko po ay kayo po ay naririto dahil may nag-akay din sa inyo. Mga bisita po namin. At nais po namin malaman na kayo po ay amin pong in-invite dahil po may pag-ibig po kami sa inyo. Amen. Amen. So, this morning, binasa po natin 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Ito po ang nagsasalita po dito. Ang nagsulat po nito ay si Apostle Paul. At ang kanya pong makakatanggap ng mensahe po na to, ang nagbabasa po dito, yung mga taga-Corinthian, sabi po, charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. Ano po ba yung word na nakapula? Charity, it is love. Love or pag-ibig. Alam niyo po, meron daw pong tatlong universal fact or katotohanan sa mga tao. First is, man will sin. Naniniwala po ba kayo dyan? Ang tao po ay magkakasala. Pangalawa po, man will die. Tama po ba? Meron po ba sa atin dito na hindi mamamatay? Hindi po, lahat po tayo mamamatay. At ang pangatlo po, man needs love, man needs to love, and man needs to be loved. Tayo po, natural po sa atin ang maghanap ng pagmamahal at ang magmahal. Amen? Kaya nga po ngayong umaga, madami pong mga tao ngayon nasa Manila at naka-holding hands while moving. Diba? Naka-holding hands while moving. Kasi may sineselebrate sila ngayon. Hindi po ba? Sineselebrate po sila ng love. Bakit po? Kasi ang love ay natural sa tao. At di ba po ang sarap ng pakiramdam pag minamahal po tayo? Yes, sir! Diba? Lalo na yung mga magulang, di ba? Nung nagkakilala pa lang kami ni Mister, siya sinusuyo niya ako ng pandikoko. Mga panliligaw. Diba kasi yung pag-ibig po, natural sa atin yan eh. At ang tao po ay naghahanap ng pag-ibig. At naghahanap po tayo ng iibigin. Di ba po? Ano po, ano po sabi nun sa Greek? The summum bonum of life is love. Ang pag inugat mo po ang buhay ng tao, saan mo bang tingnan? Love ang babagsakan mo. Kasi ang love ay napakahalaga. Walang bagay na mabubuo sa mundo ito kung walang pag-ibig. Di ba po? Kaya tayo mga magulang nagpapagod na makita po
Tayo po ay nagpapagod sa trabaho, magtatrabaho ng 8 oras. Kasi po nais natin na makita balang araw yung ating mga anak na magsipagtapos ng pag-aaral. Bakit po? Kasi may pag-ibig. May love sa puso eh. Kaya po, ang pinakabuuan ng buhay na ito ay pag-ibig. Ano pong sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 3? But the greatest of these is charity. At ang pinakadakila sa lahat ng mga bagay na ito ay pag-ibig. Ibig sabihin, kahit ilabas mo pa yung grandiya, ilabas mo pa yung hasye-hasyendang lupa ng mga topasyo, di ba? Kahit ilabas mo pa lahat ng bagay sa mundong ito, walang tatapat sa pag-ibig. Ano po sabi ng 1 Peter? Sabi po ng 1 Peter chapter 4, and above all things, in-specify na po, hindi lang greatest of these. Sabi po, all things. And above all things, have fervent charity. Yun po, sa lahat ng bagay, magkaroon ng pag-ibig. At kung nais po natin i-define ang Diyos, ano ang definition ng Diyos? Ano pong sabi ng Bible? Ano pong define ng Bible? God is love. Amen? Kaya naniniwala po ba kayo ngayong umaga na to na ang pag-ibig ay mahalaga? Amen? At ang pag-ibig napakasarap maranasan. Dahil po, lahat po tayo dito ay hopeless. Pero dahil po sa pag-ibig tayo po ay naligtas. Kaya po napakadakila ng pag-ibig. Wala pong makapagmamayabang sa atin ngayon. Brother Lester, ako hindi ko kailangan ng pag-ibig. Bitter ako, bitter. Diba? Ipupush ko to. Hindi po. Kasi ang pag-ibig, natural po sa tao. At ang pag-ibig, ang sarap pong maranasan, di ba? Di ba yung pinagtsatsagaan ka, ang sarap ng pakiramdam? Yung inuunawa ka? Ang sarap ng pakiramdam po eh. Kasi may pag-ibig. Kaso po, ang problema, dito po sa 1 Corinthians chapter 13, bakit po kaya kailangan pang sabihin? Bakit kailangan pa pong i-define ni Apostle po itong charity sa mga taga-Corinthians? Alam niyo po, pinag-aralan po konti itong lugar po ng Corinth. Ang Corinth po ay makikita sa Greece. At yung kanila pong lugar ay malapit po sa dagat. Ibig sabihin po, dito nakikita yung mga mangangalakal. Di ba po? At sabi po sa economics, economics pa akong nalalaman. Sabi po sa economics, kapag mayaman ang pangangalakan ng isang lugar, mayaman po. Di ba? Maunlad to kasi madaming nangangalakal eh. Ibig sabihin po, ito palang mga taga-Corinthians, napakapalad po. Sabihin pala, meron pala itong kaya sa buhay. At ano po ang sabi ni Apostle po sa 1 Corinthians chapter 12, sila po ay blessed ng spiritual gifts. So, ibig sabihin, may kaya ito. Kung sasabihin po natin, ito mga taga-Corinthians, bagwapo, magaganda, mapuputi, at mayayaman pa, at Kristiyano pa. At meron pang mga spiritual gifts, talented pa po itong mga Corinthian. Kaso po, nakakalungkot pong isipin na kung saan pa po yung mga anak ng Diyos, ang Church of Corinth, na anak ng Diyos, na dapat sila ang makikitaan ng pag-ibig, sila pa ang walang pag-ibig. Kaya nga po sabi ng verse 2 and verse 3, di ba sabi ni Apostle Paul, makaptad ko man ang lahat ng bagay, makapagsalita man ako ng salita ng anghel, pero wala din kwenta. Ibig sabihin, ito pa ang mga taga-Corinthian, magagaling, mayayaman, matatalino, pero walang pag-ibig. At nakakalungkot po, dahil ito pong Corinthians, mga taga-Corinthians, ay wala pong pag-ibig sa kanila pong puso. Ano pong sabi ng verse 2 and 3? Basahin po natin, nandiyan po ba kayo sa mga Bible? Sabi po ng verse 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Ibig sabihin po itong mga sinabi ni Apostle Paul, magkaroon man ako ng mga pambihirang bagay na ito. Di ba po itong mga pambihirang bagay na ito, hindi po ito kayang bayaran ng pera, ng salapi. Pero ano pong sabi ni Apostle Paul, kahit magkaroon man ako ng mga bagay na to, pero wala naman akong pag-ibig,
baliwala din. Alam niyo po, ang nakakalungkot po, madami pong tao nagkaroon ng mga dakilang bagay, ng mga magagandang bagay sa buhay nila, pero wala naman silang pag-ibig. Kapatid, baliwala din. Kamusta ka kapatid ngayong umaga na to? Kamusta yung buhay mo? May pag-ibig ba habang naglilingkod ka sa Panginoon? Amen. Diba? Kapag ba kumakanta ka pa ng kaibigan, kamusta ka na't makikipagkamayan ka? May pag-ibig ba habang kinakamayan mo yung mga kasama mo sa church? Kasi kapag walang pag-ibig sa puso, walang kasiyahan. Alam niyo po, ang pinakamalaking ebidensya po ng pag-ibig yung kasiyahan. Amen. Ano po? Dahil ang pag-ibig po ay may kasiyahan. Alam niyo po, may tanong po ako sa inyo, bakit po kaya sa panahon natin ngayon, maraming mga kabataan ang naliligaw ng landas na pupunta sa mga maling barkada? Bakit po? Kasi, alam niyo po, sabi nga po natin kanina, ang tao pangangailangan niyang umibig at pangangailangan niyang ibigin. Ngayon, kapag yung kabataan na yan, kapag yung tao na yan, hindi nakahanap ng pag-ibig sa loob ng tahanan, hahanap yan sa labas. Yes, sir. At pag hindi niya nakita yung pag-ibig sa mismo niyang pamilya, pupunta yan sa mga barkada at doon siya hahanap ng pag-ibig. Kaya mga magulang po, ako hindi pa po ako mga magulang, pero mga magulang, ipakita po natin yung pag-ibig natin sa ating mga anak. Amen. Sir. Nagtataka tayo, bakit ganyan si anak ko? Bakit ganyan ang ginagawa? Nalululong sa ganito. Nalululong sa COC. Bakit? Kasi hindi nakikita yung pag-ibig sa pamilya eh. Paano makikita yung pag-ibig sa pamilya? Mag-uusap kayong mag-asawa. Balibaga na agad. Di ba? Away na agad. Walang respeto. Kasi walang pag-ibig. At kapag ang tao, walang nakitang pag-ibig sa loob ng tahanan na hanap sa labas. Kaya ganun din, church. Alam niyo po, napakalaking blessing na nandito po tayo. Kasi ang bahay-sambahan, ang church, ay lugar na may pag-ibig. At maganda na buong pamilya pupunta sa church. Kasi nandito, itinuturo sa atin ang salita ng Diyos kung saan itinuturo ang pag-ibig. Yes, sir. Amen. Amen. Preach on. Kaso po nakakalungkot po, dito sa Calling Church, kung sila pa ang mga anak ng Diyos, sila pa ang church ng Panginoon, sila pa ang hindi nakikita ang pag-ibig. Bakit po? Ano po bang nangyayari? Ang nangyayari po, binanggit po ng Apostle Paul sa unang mga chapter, sabi po, at yung Corinth Church ay merong divisions, strifes, envyings, and disputings. Ibig sabihin po pala, ito po pala yung ebidensya na nawawala na yung pag-ibig. Kapag nagkakaroon na ng division, nawawala ng pag-ibig. Pag nagkakaroon ng strifes and disputings, nawawala na ng pag-ibig. Kaya po, nagtama po ako sa isang formula. Alam ko po, mahilig po tayong lahat sa math, di ba po? Di ba? Ang sabi po, everything minus love is equal to 0. Everything. Anumang bagay na meron ka, anumang paglilingkod na gagawin mo sa Panginoon, kahit gaano kagaling magsalita sa harap, pero kung wala kang pag-ibig, wala yan sa Panginoon. Yes, sir. Salamat po. Preach. Kahit anumang ministry mo sa church, kahit ikaw pang may pinakamagandang boses, kung wala kang pag-ibig, baliwala yan sa Yes, sir. Panginoon. Preach on. Kung ginagawa mo lang yan para magpasikat ka, para maging magaling ka, huwag mo nang gawin, kapatid, kasi baliwala yan. Pag walang pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na yung mga anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, isama natin sa Panginoon. Kasi yung Panginoon, pag-ibig. Kasi pa sila makakahanap ng pag-ibig. Diba? Yung Calling Church nga eh. Church na sila ng Panginoon. Nawawalan pa ng pag-ibig. How much more sa labas? Right, tama yan. Paano ka makakahanap ng pag-ibig sa labas? Opo. Diba? Biblical love. Diba? Sa labas. Ito po yung sinasabi na biblical love. Ito po yung pag-ibig na nasa Bible. Amen. Kaya po ito, this is the evidence of, ay salamat po. Royal. Yan. Sabi po, this chapter is written at
Commercial po muna, commercial. So, this chapter of the 1 Corinthians, chapter 13, is written as a mirror. Alam niyo po, ito pong 1 Corinthians chapter 13, ito po ay sulat ni Paul sa mga taga-Corinth kasi nakita niya yung problema. Kumbaga, hindi mo sasabihin yung pagkukulang niya kung wala naman siyang pagkukulang. Yes. Kaya sabi niya, pinakita ni Paul, this is love. Love is charity suffereth long and is kind. Charity is ganyan. Charity is ganon. Charity is ganyan. Para makita ng Corinth Church na this is love. At ito kami. Amen. Diba? Pag nakita po natin yung sarili natin sa salamin. Diba? Isang beses po nakapanood ako ng TV show. Ngayon, ang ginagawa po nila, prank. So, ang ginagawa po nila, yung kaibigan nila, nilalagyan nila ng mga, habang natutulog, nilalagyan nila ng sulat sa mukha. Nilalagyan nila ng kung ano-ano sa mukha. At pagkagising ng kaibigan nila, hindi niya alam na may sulat pala siya sa mukha. Lalabas siya, pagtatawanan siya. Diba? Pero parang ganyan din po, church, sa buhay mananampalataya. Kamusta ba tayo ngayon? Pag ba sinalamin natin yung sarili natin sa 1 Corinthians chapter 13, yun ba yung pag-ibig na meron tayo sa ating puso? O madumi na yung puso natin kasi wala na tayong pag-ibig? Kamusta ba yung ating relasyon sa loob ng pamilya? Meron bang disputings? Meron bang divisions? Mga magulang, kailan yung huling panahon na inisip mo yung ikabubuti ng iyong mga anak? Mga anak, kamusta kailan yung huling pagkakataon na inisip mo yung kabubuti ng iyong magulang? May pag-ibig pa ba sa puso? Diba? Kaya po, divisions, strifes, and envyings, and disputings are the evidence of absence of love. Ito po yung nakita ni Apostle Paul eh. Wala na silang